Sa gitna ng malawak at tahimik na taniman ng tubo sa Medan, Indonesia, may nakabaong 42 lihim. Isipin mo, 42 babae, lahat sila ay ibinaon sa lupa hanggang baywang, walang kalaban-laban. Habang ang kanilang huling hininga ay kinukuha ng taong pinagkakatiwalaan nila. Hindi sila namatay sa aksidente, hindi rin sila namatay sa sakit. Sila ay naging biktima ng isang baliw na pangarap para sa kapangyarihan. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang madilim na mundo ni Ahmad Suraji, ang tinaguriang Black Magic Killer, ang mangkukulam na naniniwalang ang susi sa pagiging pinakamalakas na healer ay ang pag-inom ng laway ng 72 patay na dalaga. Handa ka na bang malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng mga dasal at ritual sa dilim? Sa masukal at mahalumigmig na lalawigan ng North Sumatra, Indonesia, may isang pangalang nagdudulot ng kilabot sa sinumang makarinig. Si Ahmad Suraji. Para sa kanya mga kapitbahay sa Medan, siya ay isang ginagalang na dukon o isang mangkukulam. Isang tradisyonal na manggagamot o shaman na may ugnayan sa kabilang mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang mapagpanggap na kabaitan, nagkukubli ang isang halimaw na uhaw sa dugo at kapangyarihan. Nagsimula ang lahat noong taong 1986. Ayon sa salaysay ni Suraji, dinalaw siya ng espiritu ng kanyang yumaong ama sa isang panaginip. Ang mensahe ay tila isang sumpa upang maging isang mistikong manggagamot na may hindi matatawarang kapangyarihan. Kailangan niyang uminom ng laway ng 72 na dalaga. Sa halip na matakot, naging obsesyon ito ni Suraji. Napagtanto niya na kung maghihintay lang siya ng mga babaeng namamatay sa natural na paraan, aabutin siya ng habambuhay. Dito pumasok ang kanyang madilim na desisyon. Siya mismo ang lilikha ng mga bangkay. Dahil sa kanyang reputasyon bilang isang datok o isang titulong may pagalang, hindi siya nahirapang maghanap ng biktima. Ang kanyang bahay ay dinadayo ng mga kababaihang desperado or mga babaeng gustong gumanda, mga nagnanais yumaman o mga asawang gustong pigilan ang pangangaliwa ng kanilang mga mister. Ang bawat kliyente ay binitag niya sa isang pangako. Sasabihin niya sa kanila na kailangan ng isang espesyal na ritual sa ilalim ng buwan or sa gitna ng malawak na taniman ng tubo malapit sa kanyang tahanan. Dahil sa laki ng tiwala nila kay Suraji, sumasama ang mga babaeng ito nang walang pag-aalinlangan, dala-dala ang kanilang mga pangarap na lingid sa kaalaman nila ay magiging huli na nilang hininga. Pagdating sa gitna ng taniman ng tubo, uutusan ni Suraji ang biktima na tumayo sa isang hukay. Sasabihin niya na bahagi ito ng proseso ng paglilinis. Ibabaon sila sa lupa hanggang baywang. Habang ang biktima ay nakabaon at hindi na makagalaw, dito na ilalabas ni Suraji ang kanyang tunay na anyo. Gamit ang isang kable o lubid, sasakalin niya ang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay at malagutan ng hininga. Sa sandaling mamatay ang babae, isasagawa niya ang pinakasuklam-suklam na bahagi. Iinumin niya ang laway na lumalabas sa bibig ng bangkay. Para kay Suraji, ang bawat patak ay karagdagang lakas para sa kanyang itim na kapangyarihan. Pagkatapos huhubaran niya ang bangkay upang mas mabilis itong mabulok at ibabaon ng tuluyan. Ang lahat ng 42 na biktima ay ibinaon niya nang nakaharap ang mga ulo sa kanyang bahay. Sa paniniwalang ito ang magsisilbing battery o daluyan ng enerhiya patungo sa kanya. Sa loob ng 11 taon, naging expert si Suraji sa paglilihim.
Nakatira siya kasama ang kanyang 3 asawa na magkapatid pa na tumutulong sa kanyang mga krimen. Ngunit noong Abril 1997, nagkamali siya sa biktima niyang si Sri Kimala Dewi. Si Dewi ay huling nakitang sumakay sa isang rickshaw patungo sa bahay ni Datok or si Suraji. Nang hindi na bumalik ang dalaga, ang 15 anyos na driver ng rickshaw na si Andreas ang naging susi. Itinuro niya ang bahay ni Suraji sa mga pulis, bagamat itinanggi ni Suraji ang lahat. Natagpuan sa loob ng kanyang bahay ang handbag at mga alahas ni Dewi. Dito na nagsimula ang nakapangilabot na operasyon. Isa-isang hinukay ng mga pulis ang taniman ng tubo. Sa bawat hukay, isang nabubulok na katawan o kalansay ang lumalabas. Umabot sa 42 ang bilang, mga batang babae at kababaihang naglaho na parang bula sa loob ng mahigit 1 dekada. Isipin mo, 1 dekada, grabe. Sa loob ng korte, walang pagsisisi ang makikita sa mukha ni Suraji. Nanindigan pa rin siya sa kanyang mga kakaibang paniniwala. Kahit noong 1998, hinatulan siya ng kamatayan, ngunit inabot pa ng 10 taon ng mga apila bago tuluyang naipatupad ang parusa. Noong gabi ng Hulyo 10, 2008, dinala si Ahmad Suraji sa isang liblib na lugar sa North Sumatra. Sa harap ng isang firing squad, tinapos ng mga bala ang buhay ng tinaguriang Black Magic Killer. Namatay siyang bitbit ang kanyang mga sikreto at hanggang ngayon, ang taniman ng tubo sa Medan ay nanatiling isang piping saksi sa isang pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng mundo. Ngayon, ang taniman ng tubo sa Medan ay tahimik na muli. Ngunit para sa mga pamilya ng 42 biktima, ang bawat ihip ng hangin sa mga dahon nito ay tila bulong ng mga mahal sa buhay na kinuha ng isang huwad na manggagamot. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan? At gaano karaming buhay ang kailangang ialay bago matuklasan ang katotohanan? Ito si Darkside CH at ito ang madilim na kasaysayan ni Ahmad Suraji. Hanggang sa susunod na kwento ng katotohanan at kilabot. Ingat!